Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, today is Aaron's Day. Today is Saturday. And we have decided to go to our condo sa may Aresa Place, Magbuhatan, Pasig. We decided to push through dun sa paglilinis tsaka pagpipintura namin today since ito lang yung earliest day na available kami na bakante. Wala kasing lakad, both of us. So, wala kaming personal errands. Siguro mga next week pa. So, we decided na i-push through na yung paglilinis tsaka pagpapintura today. So, yung anak namin is iniwan muna kay mama. Kasi, syempre, magpipintura, maamoy niya yung paint at maglilinis, maalikabok. So, yeah. We are planning to rent out the condo once we nalinis, na pinturahan at naayos na yung mga bagay-bagay doon. Ipaparenta namin siya for passive income. So hindi naman kami ng profit lang. Ang gusto lang namin is mabalik yung it pay for itself. Yung monthly rent is, yun lang din yung impabayad namin doon sa monthly amortization. So, technically, what they call that, balance lang. So, if magdadagdag kami, siguro konti lang kasi may mga association dues pa and stuff. So, yeah. But ang goal namin is to have a property in the city na pwede naming hindi naman pwede. Eventually, yung anak din namin yung magmamana nun. Kasi kapag malaki na siya, kapag kailangan niyang mag-aral or mag-work sa Manila, meron siyang tutuluyan. So, hindi na kami nag-hire ng maglilinis at saka magpipintura. Kasi, another gastos. Kasi bibili pa ng materials and everything. So, dinala lang namin yung existing materials namin na panglinis doon sa bahay. Tsaka yung mga chemicals and everything. Tapos yun yung gagamitan namin at kami na lang yung maglilinis. And yun sa paint, bibili lang din kami ng pintura. So we already did some research kung anong klase ng pintura yung gagamitan and what color. And kami na lang din yung magpipintura. Kasi maliit lang naman yun. 34 square meters lang naman yun. So I think doable. And basic na paint lang naman. Hindi naman kami wall graphic dun. So yeah, doable naman. So, gusto ko lang i-share kung paano namin na-acquire yung property. So, nabili namin yung property through Pag-ibig foreclosure negotiated sale. So, si Pag-ibig, meron siyang yung mga property na nahatak niya kasi nadi-default yung mga borrower. Binibenta niya ulit yon. Kumbaga sa alahas, subasta. So, yun. Second-hand property siya na typically hindi pa natitirhan yung unit or kung natirhan man yung unit is na-default na yung buyer or borrower na una. So, binibenta ulit ni Pag-ibig yun through bidding. So, doon namin siya nakuha. Bale, nag-start kaming maghanap last year around June. And then, July, naghahanap pa din kami kasi nga chinecheck namin kung anong property yung location-wise okay, presyo okay. So kasi syempre kung magdadagdag ka ng bayarin, make sure na kaya. Kasi kapag nagsabay-sabay, mahirap. Baka hindi ka na kumain, so magbayad ka lang na magbayad ng bills, which is yun yung ayaw naming mangyari. Kasi hindi naman tayo nabuhay para magtrabaho at magbayad lang. So kailangan at the same time, nag-enjoy pa din. Anyway, yun. So, budget-wise, location-wise, dapat okay siya. So, yun yung mga ni-research namin, tinignan namin, ganyan. And, siguro after 2 months, or 2.5 months, if I can remember it correctly, August or September first week, August first week, doon na kami nag-start mag-bid. So, yung bidding period is technically 4 days. So, yun yung process is, syempre, mag-fill out ka ng mga forms, mag-ano ka ng mga financial capability requirements like COE, ITR, payslip, kineme, ganyan. So,
ilalagay mo yung sa envelope, tapos ihuhulog mo siya doon sa, nung time namin, hinulog namin siya doon sa may Pag-ibig Shaw branch. Kasi doon yung main office for property. So, ngayon, nag-extend na sila doon sa Ayala Malls, Manila Bay. So, pwede ka na din mag-drop ng bid envelope mo doon. Yun. So, nung nag-drop kami ng envelope doon sa Manila Shaw branch. And, I think dalawang try kami bago kami mag-push through. Kasi nung una, ako yung nag-bid, nakapangalan sa akin. So, nanalo kami. Eventually, nung nandun na kami sa Pag-ibig, nalaman na hindi na enough yung credit limit ko to acquire yung property. Kasi every borrower, ang allowed lang is 6 million. Depends on the income. So, 6 million lang yung credit limit ng individual based dun sa income nila na nakadeclare or dun sa ITR. So, hindi na enough yung akin. So, ang mangyayari doon, yung kapag hindi kasi enough ang mangyayari doon, the rest, cash out mo. Wala naman kami pang cash out. So, ang goal namin is ma-loan siya ng buo para wala kaming ilabas na pera. Ayun. So, hindi namin pinush through yung first bidding namin. So, nag-antay ulit kami ng next bidding. So, sabi namin, kapag yung properties andun pa, tapos nag-bid kami, parang, alam mo yun, sign na yun na if it's for you, it's for you. So, yung next bidding namin, yung husband ko na yung nag-bid under his name kasi para fresh. Kasi yung bahay namin ngayon is sa akin naka-name nung nag-bid kami. So, ngayon, sabi ko, nung nag-bid, nung kumuha kami ng bahay, so yung bahay namin, under my name yun. So, ngayon yung condo, sabi ko, siya naman, para magka-separate yung credit limit, you know, yun. And then, eventually, nung lumabas yung bidding result, luckily, nanalo kami ulit. Yun. So, ang galing nga kasi dalawang magkasunod, parehas nanalo. Tapos, yun, nung siya nung nalaman namin na nanalo, pinrocess na namin siya, ganyan. Tapos, around December, nakuha namin yung move-in letter, yung authorization to move in, tsaka yung deed of sale na pirmahan na, ganun. Kasi kapag sa Pag-ibig nag-issue na ng ganong papers, ibig sabihin, pwede mo nang tirhan yung property. So, hindi naman namin siya titirhan, paparentahan namin siya. So, ayun. So, ibig sabihin, meron ka ng right na pasukan yun. So, hindi ka makakasuhan kasi meron kang authorization to move in. So, nakuha namin siya around December last year. So, ang sabi namin, by January, lilinisin na namin para start of the year, maparentahan. So, na-delay yun kasi may mga alis kami, may travel, may birthday yung ganito, ganyan. Tapos ako, meron din ako kailangan asikasuhin kasi last February, bumalik ako sa work. So, naging busy na din. Ayun. And syempre, nung lumabas si baby, mas naging busy kasi mas lumalaki. Alam mo yun, marami siyang mga milestones na kailangan andun ka. So, ayun. Anyway, so, yun. So, that's how we got the property. Diba? Ang dami na nating napuntahan na usapan. Yung milestone ng baby. So, that's how we got our property. Ngayon, ang tanong is, bakit doon kami, yun yung pinili naming option to get it. First is, wala kaming enough budget for the down payment. Kasi diba, pag bumili ka ng bahay sa city ngayon, sobrang mahal. OA na yung presyo. Like, alam mo yun, hindi ka nakakain, babayaran mo na lang yung monthly mo. Ayaw nga namin ng ganun kasi hindi siya pasok sa budget. Ayaw namin na dumating yung point na kailangan namin siyang ipasalo or ibenta nang hindi namin nababayaran ng buo kasi hindi namin kayang bayaran, hindi namin kayang panindigan. So, we make sure na yung papasukin naming liability or responsibility is kaya naming panindigan. Yun. Kasi, kapag nagka-records ka sa Pag-ibig ng default, mabablacklisted ka. So, hindi ka na makakautang. Sobrang laking bagay. Kaya nun. Kasi, ang hirap ng wala kang credit limit for buying a property. So, kasi malaking amount yung kailangan mong ilabas just in case. Ayun, anyway. Yun. So, yun lang kasi yung nakita naming way to get a property sa city kasi mas affordable yung mga foreclosure ng Pag-ibig. Well, meron din naman foreclosure yung mga banks. However, yung banks kasi nagre-record ng 20% na down payment. Si Pag-ibig, ang binayad lang namin yung 1,000 na reservation fee. Tapos yung mga insurances, documentary stamp, whatever fees na nag-range lang ng 12,000. So, technically, 13K lang yung nilabas namin.
Tapos yun, nag-start ka na agad ng monthly amortization as soon as ma-receive mo yung authorization to move in. Ayun, so 30 years. Oh, yeah, 30 years to pay, pero you can pay it pwede mo siyang tapusin ng mas maaga kapag ginawa mo yung apply to principal, which is very very known na. Dati kasi hindi siya kalat. So ngayon marami nang gumagawa nun ng apply to principal wherein you can pay ng lump sum amount tapos mababawas siya directly dun sa outstanding amount, hindi dun sa kasi 'di ba ang application ng monthly amortization mo is binabawas mo doon sa interest bago doon sa principal amount. Pero kapag apply to principal yung ginawa mo, mababawas siya directly doon sa principal. So ang ending nun, makakasave ka ng interest at mas maaga mong matatapos bayaran. Tas eventually habang tumatagal, mas lumiliit yung monthly amortization mo kasi nagre-recalculate siya. Yun. So, ang atake namin dito is dapat affordable. Dapat hindi siya makakahinder dun sa everyday or typical activity namin na, kasi mahilig kaming gumala. So, mahilig kaming mag-travel, mahilig kaming basta yung mga bagay na ginagawa namin usually is ayaw naming maapektuhan yun dahil lang bumili kami ng alam mo yun, ang property na hindi pa naman namin magagamit. Well, magagamit kasi mapaparentahan mo. Kumbaga, investment kasi siya. So, ayaw namin na maapektuhan yung current, anong tawag doon, lifestyle na meron kami. Yun. So, yun lang. I think it's more on strategy. Action. Papadala naman natin admin na? Hindi na. Diretso na. Check muna natin yung tubig. Kapag wala pa din, hindi tayo balik ng admin. Pag gusto mong bumaba at mag-video. So we're here, guys. We're here. Ayan. So ito yung unit. As you can see, super bare. Super daming kalat. Super likabok at super dumi. So ito yung restroom that we need to clean later. And then ito yung balcony. Sarap magkape. Kaso mainit ngayon. But sa hapon, sarap magkape. So, we're here na. Ang init. Ayan. Ito yung labas. Grabe, ang sarap maglaba dito. For sure, tayo agad. Kasi sobrang init. Pasok lang natin yung mga gamit. So, si 2J, pinark na yung sasakyan doon sa may admin. Kasi bawal mag-park dito sa may baba. Dapat may designated parking lang. Kasi may mga guard na naka-assign kada kanto ng building. So, masisita kami. Kaya pinark muna niya sa admin since visitor lang naman kami today. Hindi naman kami magtatagal. I mean, well, magtatagal kasi maglilinis. Pero, ngayon lang to. So, ayun. Pasok na muna natin yung mga gamit.
in action. So, tapos na kami magwalis, tsaka magmap at magligpit ng mga kalat. Ang next namin gagawin is magpe-paint na. So, yung napili naming color ng paint is itong Davis Apricot White. Ayan. Odorless na siya, so parang hindi mabaho. Tapos, hindi na namin gagalawin yung sa may ilalim. Ang papalitan lang namin is yung white. Yun yung papatungan namin ng apricot white para mas maganda tsaka malinis tignan. Ayun. So, final mopping for the third time. Then, paint na kami. By the way, it's already almost 12:45 na dito. So, nag-order na lang kami ng Grab for lunch. Kasi hindi namin alam kung saan may malapit na store. So, nagugutom at nauuhaw na kami. Yun. Sobrang init. Buti na lang mahangin. Pero, ang init pa din. Tapos, wala pa kami electric fan dito. Yung Giso Life lang yung nadala namin. Ayun. Anyway, we're hoping to finish this ng mga 2 p.m. Kasi, manonood pa kami ng Thunderbolt later. Pero, syempre, maliligo muna kami dito. May dala kami mga damit tsaka sabon. Para naman fresh kami pagdating sa mall. Kasi nakakaya naman sa katabi namin. Tingnan nyo yung pawis ko. Basang-basa na yung damit ko. So, sobrang init talaga. Anyway, ayun. Sige. Continue na kami. Oh dear, kaya mo yan. So, yun yung paint na napili namin. Apricot White. Davis! Baka naman. Charik. Ang hirap ng buksan ng pintura nyo. Ano ba yan? Charik. Oh dear, ganyan. Sarap mag-ice coffee after. Alam nyo, ang sarap mag-coke. Sarap mag-soft drinks. Yung ganitong marami kang ginagawa. Tapos sobrang init. Pagod ka. Sarap ng Coke, o kaya ng Royal, o kaya ng Sprite. Sarap mag-soft drinks. Inaantay pa namin yung order namin. Sa Seattle's Best na lang kami umorder kasi yun yung nearest na store. Lunch na yun, panini, sandwich, at saka drink. Go dear! Kaya mo yan. If you can handle me, you can handle it. What's that?
So, hi guys! Ayan na yung progress ng aming paint. Pantay ba? So, lunchtime na muna kami. Actually, late na nga. 1:30 na. So, mag-order lang kami ng Seattle's Best. Tapos, bread at saka kape and soda. So, yun. Lunchtime na muna. Hello guys! So, tapos na kami mag-paint. It's currently 5 PM. So, inabot kami ng 7 hours, I think. Kasi nakarating kami dito 10. 1 pala. So, 4 hours. Hindi! Ayo. So, nakarating kami dito 1 PM. At ayan, inabot kami ng 4 hours sa pag-paint. Tapos na kami. Ayan. It's not perfect, but it's, you know, maganda naman. Nagbago yung vibe ng room. Kasi apricot white, tapos white yung ceiling. Ayan. So, this will be for rent soon. Pag uwi namin, ayusin ko na yung listing. So, if you guys are interested, just send me a DM. So, super ganda ng community dito. The community is family-friendly, malapit sa lahat. Paglabas mo ng condo, ang daming tindahan, hardware, fast food, palengke, yes, and then may school din na malapit. So, yep, it's a good location, and then commute-friendly as well. Ang problema lang dito yung parking, kasi syempre kailangan mag-rent ng parking as well. And kailangan siyang i-communicate sa admin. Ayun, yun lang naman. Pero everything is all good. So, ayan. Kapaglinis na din kami ng restroom. So, ayan na yung CR. Shining, shimmering, splendid na siya. Kanina hindi siya ma-recognize. Ngayon CR na siya. Nakakainis lang kasi may mga paint na nagtalsikan.
Tapos hindi na namin natatanggal siya pero mahirap. Nag-research ako, ang sabi, pwede daw na thinner, gumamit ng thinner para matanggal yung paint sa tiles. Ano naman siya, natatanggal ng water pag binabad mo ng water pero makulit. So, kailangan mo tiyagain. Pagod na kami, so probably next time or yung mag-rent na lang yung mag-fix niya. But, yeah. At least malinis na siya kahit paano. So, yung mga kalat, inalis na namin. Ayan. If you guys will see. So, it's livable already. May water, may electricity.